Guys, papunta na tayo dun sa Aokigahara Forest. Ang masama pa dito ay umulan. Kagabi pa ako nandito pero hindi ako nakapag-explore kagabi kaya ayan, maaga pa lang, alas 7 pa lang na umaga, lumayas na ako dun sa aking parking kaya mapaaga ako pero naulan pa rin kaya hirap din ako dyan guys. Tara, let's go. Enjoy natin. Noong unang panahon guys dito sa Japan, pag yung nanay nila hindi nila kayang alagaan, dinadala nila dyan sa forest na yan. Ay nililigaw nila kasi pag pumasok ka dyan talagang hindi ka na makakalabas, lalong-lalo na kung wala kang marking. Kaya bago ako pumunta dyan guys, nag-ready ako ng pang-mark ko para makalabas ako kung ano mang mangyari sa akin dyan sa loob. Kaya guys, may nakita pa nga akong isang sasakyan. Yan lang ang kaisa-isang sasakyan na nakita ko. Bago pa lang siya pero I think wala na yung tao dyan. Siguro nga siya yung pumasok dyan sa loob at nagpatiwakal. Tingnan natin pa guys, mag-enjoy pa tayo. Guys, palagay ko tong sasakyan na to. Tignan nyo. Sobrang tagal na siguro dito yung ano niya. Yung kanyang sasakyan. Malapit na mag-flat yung gulong. Siguro yan yung nagpakatigok. May tao doon. Guys, ito pala sa paligid pala ng forest. Pwede ka palang maglakad. Welcome siya sa mga nag-walking, ganun. Kaya yung mga nagbabas, hindi ko pa nga ito natatapos yung video. Hindi ko pa nga na-upload kung ano-ano may mga sinasabi. Kaya panoorin nyo lang muna. Alam nyo ba itong ano to ay napakasikat talaga. Siguro sa buong mundo, kilalang kilala yata ito na pagpapatiwakal ng mga mahina ang loob. Pagdating mo sa loob guys, maganda ang paligid at magandang buti ngayon ako nagpunta kasi green na siya. Pag pupunta ka dito ng winter, mahirap kasi may mga snow ganun. Kaya mas better na pala na ngayon ako nagpunta itong month na to. Ngayon guys, kung kayo gusto nyo makakita ng mga spirit, kung meron kayong third eye, I suggest na i-post mo lang yung video na meron kang napansinin din, sumap mo. Sigurado marami kang makukuha dahil marami akong nakuhanan dyan. Kaya guys, i-enjoy natin yung ating paglalakbay. Alam niyo ba guys, ang pinakamahirap na nangyari sa akin dito yung umuulan tapos naglalagay pa ako ng marking. Kaya sabi ko, parang nakasalubong ko na yata si Yurei, yung ghost ng Japan, yung pinaka-delikadong ghost dito sa Japan. Tingnan nyo, zoom nyo lang, mayroon akong nakuha nandun sa nag-slow mo. Dito guys, parang feeling ko marami talaga nakatingin sa akin. Pero sinisigurado ko talaga na yung marking ko ay tatali ko na mabuti kasi mahirap na kapag dinipad ng hangin. Kaya binubuhol kong mabuti kaya safe siguro pag uwi ko. Tapos alam niyo ba yung mga ghost dito sa loob? Ayan sila. Si Yurei. Meron din siyang kasamang dragon. Ayan. Sayang guys, walang signal. Kaya nahirapan ako. Tapos maulan. Wala talagang signal dyan guys kasi meron yata siyang radiation na something dyan. Ewan ko ba bakit pag dyan sa place na yan, kahit nung nasa daan ka, pero pag nasa tuwid ka ng katabi ka ng forest, ay wala talaga siyang signal. As in zero signal talaga guys. Grabe na dito guys yung mararamdaman mo. Ang bigat sa paa, ang bigat sa katawan. Katakot. Kaya lahat ng dadaan nating puno, lalagyan natin ng marking. Kagaya ng mga ganyan. Pero alam niyo ba guys, dito napansin ko yung mga ibang marking wala na. Sabi nila nilinis na daw ng mga sundalo yan. Lalo na yung mga tent, yung mga napupulot nilang mga bag or mga tali-tali dyan na pagpapatiwala.
paghiwakal nila. Kaya malinis na siya guys. Mailan-ilan na lang nakita kong mga mark. Kaya guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. Paki-comment na lang po kung anong masasabi niyo sa video, and palambing na rin po ako ng heart and follow. Maraming salamat guys. I love you. Bye.